빌립보서 4장 10절에서 20절까지 읽도록 하겠습니다. Babasahin po natin ang aklat ng Filipos, chapter 4, mula verse 10 hanggang 20. Basahin ko po ang aklat ng Filipos chapter 4, verse 10. Natapat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kaluhuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. At kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ng Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Makedonya, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang. Sapagkat sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Tatapot mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakalulugod sa Diyos. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ngayon naway sumaating Diyos sa tama ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. 어제는 우리 렌저 형제하고 또 샤이라 자매가 이리 왔는데 Kahapon bumisita po dito si Brother Renz, tapos si Sister Shaira. 그 두 사람이 일본에 단기간 지가 거의 한 4, 5년씩 됐어요. Tapos mga 4 o 5 taon na po yung lumipas na sila'y pumunta sa Japan, tapos nandun sila bilang GNC. 일본에 막 가면 사람들이 돌아올 생각을 안 해. Sa tingin ko, yung mga nagpupunta ng Japan, pagpunta nila doon, ayaw na nila umuwi. 일본에 꿀이 발렸는지 일본에 단기를 보내놓으면 안 돌아와요. Baka doon sa may Japan, madami mga masarap na honey. Kaya pagpunta nila doon, ayaw na nilang umuwi sa Pilipinas. 어쨌든 그들이 거기에 가서 신앙생활을 잘 하고 또 이렇게 잘 영적으로 성장하는 걸 보니까 기뻐요. Pero anyway, pag nandun na po sila sa Japan, nabubuhay sila ng maayos, nagmamature sila spiritually, at sobrang maayos na yung buhay nila, sobra din po ako natutuwa para sa kanila. 일본에는 형제자매들이 교회마다 사람들이 별로 없습니다. Sa Japan, bawat mga simbahan natin doon ay walang masyadong mga kapatiran. 왜냐하면은 전 세계에서 제일 이벤젤라이즈 하기 어려운 나라가 일본이다 그래요. Sinasabi po nila, sa buong mundo, ang tanging bansa na pinakamahirap i-evangelize ay Japan. 전체 인구의 1% 정도가 예수를 믿는 사람이라 하더라고요. Sa lahat ng mga populasyon, sa buong populasyon ng bansa nila, mga 1% lang ay mga Christian. 그런 나라가 사실 드물어요. 자유민주 국가 중에서는. Sa totoo lang, sobrang bihira po yung ganitong klaseng bansa sa mga democratic countries. 일본 사역자님들은 우리 단기들 가면은 너무 좋아해. Kaya yung mga Japanese pastors, sobrang natutuwa po sila pag mayroong mga PGNC na pumupunta. 그래가지고 이제 무슨 작전을 쓰는지 모르지만 일본에 가면 안 돌아와. Kaya hindi ko alam kung itong mga pastor na to, meron din silang mga pinaplano, mga diskarte na ginagawa nila para itong mga PGNC, ayaw nilang umuwi. 저도 굳이 안 돌아도 돼.
역시 그냥 네가 보기에 좋은 대로 살면 돼. Tapos ako din, syempre sinasabi ko rin sa kanila, oo naman, di nyo naman kailangan umuwi pa dito sa Pilipinas. Kung sa tingin ninyo, mas magiging mapalad yung buhay ninyo dyan, magstay kayo dyan. 그래가지고 이제 벌써 그거 이제 10년 된 사람도 있고요. Kaya meron din pong mga PGNC na nandun na, pero 10 taon na nakatira doon. 그래서 지금 결혼한 사람도 몇 가정 있고 Tapos meron din tayong mga ilang pamilya pumunta doon, tapos kasal na sila doon. 이번에 샤이라하고 렌즈도 공식적으로 우리 단기들로서 일본에 가서 가정 갖게 된 공식적으로 세 번째 케이스 같습니다. Tapos si Shaira, tapos si Renz, pagpunta nila doon, pagkatapos sila magpakasal, officially sila na yung pangatlong couple na nagpakasal, tapos doon na tumira. 한 가지 말씀드리자면 그 두 사람은 부모들보다 신앙생활을 잘한다는 거. Yung isang bagay na sa tingin ko ay noteworthy tungkol sa kanila, mas maayos pa yung spiritual na buhay nila kaysa sa mga magulang nila. 그게 특징이에요. Yun yung katangian nilang dalawa. 그 부모가 지금 듣고 있으면서 열받을는지 몰라도 Kaya yung mga magulang nila baka nandito sa Zoom nakikinig, nagagalit. 그게 사실이에요. Pero katotohanan yun. 그 렌즈 부모도 학교 교장이고 샤이라 부모도 학교 교장이고 다 사회적으로는 괜찮은 사람들인데 Yung mga magulang ni Renz ay principal ng school, tapos yung magulang din ni Shaira, principal din sa school. Kaya kung makikita natin sa lipunan, sila yung mga tao na merong posisyon. 신앙생활은 아들 딸보다 못하더라고요. 보니까. Pero pagdating sa spiritual na buhay, hindi sila hihigit sa mga anak nila. 그래서 우리 군뉴스코 학생들이 너무 좋은 것 같아요. Kaya sa tingin ko, sobrang maganda po talaga ang mga estudyanteng ng PGNC. 그 왜 교회 생활을 하면은 사람들이 이렇게 좋아지느냐면은 Ano po kaya yung dahilan kung bakit yung mga tao, pag nakatira sa loob ng iglesia o sa loob ng gabay ng iglesia, ay nagiging maayos ang buhay? 신앙의 기본을 배울 수가 있기 때문에. Kasi dito, natututunan ang pinaka-basiko ng espiritual na buhay. 저도 작년이 아니죠. 이달 11월 1일 날 제가 딱 예수님 안에서 40년째인데 Kaya hindi lang nakaraang taon, ngayong taon na to, noong November 11, ito na po yung pang 40th anniversary ko kasama ang Jesus. 예수님 안에서 40년이 흘렀다는 게 믿어지지가 않는데 Hindi ako makapaniwala na pagkatapos ko natagpuan si Jesus, 40 taon na ang nakalipas. 그 40일이 마치 4일밖에 안 된 것 같아요. Pero itong 40 taon na to, sa pakiramdam ko parang 4 na araw pa lang ang nakalipas. 내가 박옥수 목사님 만난 지가 꼭 4일 전 같고 Parang sa tingin ko, pakiramdam ko, mga 4 na araw pa lang ang nakalipas na una kong nakilala si Pastor Park. 짧은 시간이었는데 Tapos parang sobrang maikling oras lang ang lumipas. 벌써 40년이 흘렀어. Pero 40 taon na pala. 이번에 우리가 그 채 산티아고하고 몇 명 한국에 가서 목사님의 사무실에서 만났어요. Kasama ni Chet Santiago, tapos ilang mga guest natin, ay pumunta kami sa Korea, tapos pumunta po kami sa opisina ni Pastor. 거기서도 목사님이 저를 보더니 자네 필리핀 가지고 엊그제 같은데 벌써 그렇게 세월이 흘렀네 그러시더라고요. Tapos nung nakita ko ni Pastor, sabi niya, parang mga nung isang araw ka lang pumunta sa Pilipinas pero sobrang daming mga henerasyon na palang lumipas. 예, 그렇게 참 세월이 빠르죠. Ganun po kabilis yung oras, tama po ba? 그런데 이렇게 신앙생활을 하고 지금까지 살았는데 Ganun po ako nabuhay, na nabubuhay ng espiritual na buhay. 제가 내 시기에 비슷하게 태어난 사람들 누구보다도 행복하고요. Pero nakikita ko na ang buhay ko ay mas masaya kaysa sa kahit sino mang mga tao na pinanganak sa mga kaparehong panahon sa akin. 내 자식도 행복하게 살고 있고 Nakikita ko din na yung anak ko nabubuhay din ng masaya. 저희 이번에 12월 달에 우리 아들 만나러 갑니다. Sa December, pupunta po ako sa anak ko para magkita naman kami minsan. 제가 목사님 뒤에 앉아 있다가 이야기했어요. Isang araw kasi nakaupo ako sa likod ni Pastor tapos nagpaalam ako sa kanya. 목사님
아들이 자꾸 한번 오라는데 어떡할까요? 하니까. Sabi ko, Pastor, yung anak ko, pinipilit niya po ako na magkita kami. Anong gagawin ko? 아, 이 사람아, 그런 걸 왜 물어? 자네 아들인데 자네가 알아서 갔다 오면 되지. 갔다 와. Tapos sabi niya, anak mo yun eh, ba't kailangan mo pang magpaalam sa akin? Kung gusto mo niyang makipagkita sa kanya, edi puntahan mo na siya. 그래가 이제 이번에 11일 날 제가 이제 갑니다. Kaya this December 11, pupunta po ako sa kanya. 예, 돌아올 겁니다. 너무 걱정 안 해도 돼요. Pero pabalik naman ako, huwag po kayong mag-alala. 크리스마스 전에는 돌아올 겁니다. Mabalik naman po ako bago mag-Christmas. 어쨌든 우리 아들도 잘 자라고요. Basta anyway, yung anak ko rin ay nabuhay ng maayos. 다 세상 사람들은 자식 때문에 고통하고 뭐 여러 문제 때문에 고통하는데 Mga tao sa mundo, marami silang mga iba't ibang klase mga problema na pinoproblema nila tulad ng problema sa anak. 저는 그 40년 안에서 돌아보니까 실제 내 개인의 문제 때문에 고통하고 그런 적이 별로 없어요. Pero nung sinubukan ko pong balikan yung 40 taon na lumipas na habang nandito ako sa loob ng iglesia, wala akong kahit anong problemang nakita na personal na nangyari sa akin. 어려움을 당해도 복음 안에서 어려움이지. Kahit meron mang mga kahirapan na dumating sa akin, ay mga kahirapan na nakapaloob pa rin sa Ebanghelyo. 어떤 내 개인의 문제 때문에 어려움 당한 게 아니더라는. At wala pa akong kahit anong naranasan na personal na problema, kaya ako nahirapan. 하나님이 내 개인의 삶은 완전히 복으로 탁 채워주셨더라는. Doon niya napatunayan na sa loob ng panahon na to, yung personal na buhay ko ay ginaranti na niya na punong-puno ng pagpapala. 왜 그럴까요? Bakit po kaya ganon? 그게 하나님을 만난 자의 축복이고 Yun yung pagpapala ng natagpuan ng ang Diyos. 그런 축복이 없으면 하나님 만나는 재미가 있겠어요? Kung wala man lang ganong klaseng mga benefits na pagpapala pag matagpuan ng Diyos, nakaka-enjoy bang matagpuan ng Diyos? 주 예수를 믿어라. 그래야만 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Diba sinabi naman ng palataya sa Panginoong Hesus Kristo, kung ganon, iyo at ang iyong pamilya ay makakatanggap ng pagpapala. 사도행전 16장 31절에 나와 있죠. Yun yung nakasulat sa Acts chapter 16 verse 31. 예, 믿어보세요. Subukan ninyong manampalataya. 믿어보라고요. Subukan ninyong manampalataya. 믿어보면은 Kung subukan nating manampalataya, 제가 하는 이 말이 맞나 안 맞나 다 보여질 거라는 거죠. itong sinasabi ko ngayon, malalaman ninyo kung tunay ba o hindi. 여기 우리 파스 아르놀드 앉아 있는데 Nandito ngayon si Pastor Arnold. 파스 아르놀드가 구원받기 전에 롤런보이에서 마약 킹이었어. Si Pastor Arnold, bago po siya naligtas, siya yung drug lord sa Lolomboy. 그래가지고 손에 칼 있으면 쫓아다니고 칼 없으면 쫓겨다니고. Kaya sa mga sandali na siya yung may hawak ng kutsilyo, siya yung nangahabol. Sa mga sandali na wala sa kamay niya yung kutsilyo, siya yung hinahabol. 그래서 살았다. Ganon yung buhay niya. 그때 아르놀드를 쳐다보면 저 사람 뭐 되겠나. Kaya pag naalala ko yung mga panahon na yun, tapos pag nakikita ko si Arnold, naiisip ko, anong klaseng tao siya magiging? 그 아내가 리자 부인인데 Yung asawa niya, si Sister Lydia. 아르놀드는 리자를 죽을 때까지 사랑해야 돼. Kaya itong nakikita ko si Arnold, dapat hanggang sa kamatayan, si Lydia talaga ay iibigin niyang maigi. 왜 그런지 알아요? Alam niyo po ba kung bakit? 아르놀드 마약할 때 어떤 사람이 아르놀드 죽이려고 칼 들고 쫓아와서 찌르려고 했다 하더라고. Noong mga panahon na sobrang drug addict pa si Arnold, ay meron daw isang tao na humahabol sa kanya, may hawak ng kutsilyo, sasaksakin na siya dapat. 근데 리자가 와라이 출신이거든. Eh, itong si asawa niyang si Lydia, waray-waray. 와라이가요. 그때 아주 유용해요. Yung mga waray-waray kasi, yung mga ugali nila, bumubunga sa ganyang klase mga sandali. 갑자기 딱 아르놀드 앞에 뛰어나가 딱 막았으면서 Kaya bigla siyang tumakbo dun sa may harap ni Arnold, tapos hinarangan na siya. 먼저 날 죽이라. Sabi niya, akong una mong saksakin. 그러니까 그 사람이 도망가 버렸다더라고. Kaya yung mananaksak sana, tumakbo na lang. 그러니까
아르놀드는 죽을 때까지 아내를 사랑해야 돼. Kaya itong si Arnold, dapat lang talaga hanggang sa kamatayan, ibigin niyang maigi yung asawa niya. 그죠? Tama po ba? 그래가 딸 4명을 낳아줬는데 Tapos meron silang 4 na anak na babae. 딸 4명 다 구원받고 4 na babae na to ay ligtas na rin. 그 중에 3명은 단기 갔는데 Yung 3 nag-GNC. 하나는 저 어디 갔노? Yung isa, saan pala 베트남 nag-GNC? 가고. Sa Vietnam. 그다음에 태국 가고 Tapos isa sa Thailand. 또 하나 어디 갔죠? Yung isa saan ulit? 저 부룬디 아프리카 가고. Yung isa sa Burundi, Africa. 근데 3명 다 지금은 너무너무 세상 자녀들에 비하면 100배 더 잘 살고 있다. Tapos ngayon, itong 3 na to, kung ikumpara natin sila sa mga kaedaran nila sa mundo, 100 times mas masagana, mas mapalad ang buhay nila. 그 제 말에는 다 베트남 단기 가는데 한국말을 배워 어느 2개를 배워왔어. Si Jen Marie, Vietnam GNC siya, pero natuto pa siya ng Korean. 2 lengguwahe yung natutunan niya. 그래 요즘 한국에 거의 밥 먹듯이 왔다 갔다 하고 있어. Kaya ngayong mga araw na to, lagi siyang bumabiyahe pa Korea, parang nangangapit bahay lang. 그래 지금 이제 멀티 비자지. Kaya multi-visa mo ka ngayon, di ba? 언제든지 가고 싶으면 갈 수 있다. Anytime na gusto niyang pumunta ng Korea, pwede na siyang pumunta ng Korea. 교회 안에서 베이징만 잘 지키면 Kahit yung mga pinaka-basic lang sa loob ng iglesia ay masundan natin. 내가 노력해서 사는 것보다도 100배, 1000배 더 복되게 살 수 있다는 거. 100 times, 1,000 times, mas mapalad yung magiging buhay natin kung ikumpara natin sa buhay na tayo yung nagsisikap. 그러니까 여러분들에게 무슨 문제가 생겼다 할 때 Kaya isang halimbawa, nagkaroon po ng isang problema sa buhay ninyo. 제일 중요한 게 뭐냐 알아요? Alam niyo po ba kung ano yung pinaka-importanteng bagay? 내가 뭐 해결하려고 애쓸 필요가 없어요. Hindi dapat ako yung maghahanap ng mga paraan para masolusyonan ko to. Keep calm and go back to basic. Keep calm and go back to basic. 그러면 되는 거라. Yun lang yung tanging kailangan gawin. Go back to basic이 뭐예요? Ano po ba ibig sabihin ng go back to basic? 말씀으로 돌아가라. Go back to the word. 말씀으로 돌아가면은 Pag bumalik sa salita, 말씀이 다 해결해 준다. yung salita ang magsosolusyon. 그걸 안 하고 내가 막 애를 쓰고 노력하고 막 수고하고 애쓴다고 되는 세계가 아니다. Itong mundo na tinitiran natin ngayon ay hindi yung mundo na hindi yun ang ginagawa, pero ako yung nagsisikap, nagtsatsaga, hindi ganon. 그래서 제가 복을 받은 이유도 뭐 내가 뭐 잘나서가 아니고 뭐 잘해서가 아니에요. Kaya yung dahilan kung bakit ako din po ay naging mapalad ay hindi dahil ako ay naging magaling o mahusay, 그냥 말씀 안에 살았다는 거예요. pero ako lang ay nabuhay lang sa loob ng salita. 뭐 이런 복 받은 거를 다 이야기하려고 하면 아르놀드 가족뿐이겠습니까? Kung ikwento natin lahat ng mga halimbawa na naging mapalad sa loob ng iglesia, pamilya lang ba ni Arnold yung mababanggit ko? 대표적으로 눈에 띄니까 제가 한 이야기지. Sila lang yung nabanggit ko kasi sila lang yung nakikita ko ngayon. 여기 우리 레아, 마주리, 자셔, 동생 저 집도 보면은 엄청 복을 받아. Pero yung pamilya din ni Leah, Marjorie, Jasher, pamilya din nila naging sobrang mapalad. 자셔는 이제 헝가리 내일 모레 헝가리 가요. Si Jasher din, the day after tomorrow, pupunta na din siya sa Hungary. 우리 필리핀 역사상 최초로 이제 유럽으로 단기라. Kaya siya yung pinaka-first in PGNC history na pupunta sa Europe. 너도 가면 안 와도 돼. Kaya pag pumunta ka doon, hindi mo na kailangan umuwi. 유럽 가서 저 백인 푸른 여자 만나가 결혼해. Kaya pwede kang pumunta doon, tapos sana makahanap ka ng white na European na babae na blue eyes at magpakasal ka na sa kanya. 그리 되기를 안 바라지만 Siyempre, hindi ko naman ninanais na gano'n yung mangyari. 다시 돌아와서 필리핀하고 결혼해야지. Mas maganda kung bumalik ka sa Pilipinas, sa Pilipina ka ikasal. 전 세계 제일 아름다운 여자들은 필리핀 아들이야. Sa tingin ko sa buong mundo, yung mga pinakamagagandang mga babae, mga Filipina talaga. 아멘. Amen? 무슨 아들이 아멘을 안 하네. Mga lalaki yung hindi nag-aamen. 아멘. Amen dapat. 그래도 뭐 그 가서 뭐
나는 백인 머리, 금발 머리에 푸른 눈이 좋다고 하고, 그거 살겠다면 제가 뭐라고 말하겠어요? Pero baka mamaya, pagpunta niya doon, tapos sabihin niya, ay, mas crush ko pala yung mga babae na puti, tapos blue eyes, ganyan. Kung ganun, meron ba ako masasabi? 근데 저는 백인자들이 싫어요. Ako naman, hindi ako mahilig sa mga western-looking na mga babae. 왜? Bakit? Too big. Too big. 너무 커서. Masyadong malaki yung size nila. 여러분, 네덜란드 가보면요. Sa Netherlands, 여자가 저보다 이렇게 커요. yung mga tangkad ng mga babae, mas matangkad pa kaysa sa akin. 네덜란드는 여자가 기본이 185야. Sa Netherlands, yung mga height ng mga babae, yung mga average lang, 185 centimeters. 남자 195, 예사가 그래요. Yung mga lalaki naman, mga 195 centimeters, yun na yung average height nila. 옛날에 우리 형제 하나 네덜란드에 로빈 있었잖아. Dati naalala niyo ba yung brother natin, si Brother Robin na galing siyang Netherlands? 브라더 로빈이 아니고 네덜란드의 로빈. Siya yung Robin ng Netherlands. 그 이름을 까먹어서 내가 그래 표현하는 거예요. Yung pangalan niya kasi nakalimutan ko, kaya Robin yung sinasabi ko sa kanya. 제롬. Jerome. 그 제롬이 네덜란드에서는 로빈 사이즈. Etong si Brother Jerome, pag nasa Netherlands siya, yung size niya doon ay yung parang size ni Robin dito sa Pilipinas. 그 사회에 살려고 하니까 너무 쪽팔려가 일로 왔다니까. Kaya habang nandun siya, nakapalibot sa mas malalaking mga tao, masyado siyang napahiya, kaya dito siya sa Pilipinas pumunta. 여기서는 따망 사이즈인데 Dito kasi, tamang size lang 그건 siya. 너무 작아요. 그거 가면. Pero pag nasa Netherlands siya, mukha siyang maliit. 근데 제가 볼 때는 지구상에서 제일 경제적인 몸을 가진 사람은 필리핀어들이에요. Pero sa tingin ko, ang pinaka economically fit na mga size sa buong mundo ay yung mga size ng mga Pilipino. 딱 사이즈가 아담하니 Kasi yung size ng mga Pilipino, petite size, di ba? 조금만 먹어도 배부르고 Economically maayos kasi konting kain mo lang busog ka na. 얼마나 좋아요. Di ba sobrang sulit? 이렇게 몸이 크면 아무리 먹어도 배고파. Imagine ninyo kung ganito kalaki yung size ng katawan ninyo, kahit gaano pa kayo kumain, gutom pa din kayo. 필리핀 사람들은 아주 몸이 경제적이야. Kaya sobrang economically sulit yung mga size ng mga Pilipino. 그러니까 제가 볼 때는 필리핀이 제일 좋은 것 같아요. Kaya sa tingin ko, mga Pilipino talaga pinakamaganda. 프라이드를 가지세요. Dapat may pride po kayo, proud to be Filipino. 앞으로 저 지구상에 있는 인종 개량회가 필리핀 사람들을 표준 사이즈로 만들어야 돼. Kaya dapat yung mga pagbilangin natin, yung mga populasyon sa buong mundo, dapat ang populasyon ng Pilipino ay yung maging average na populasyon sa buong mundo. 그래가지고 필리핀 사람보다 더 크면 잘라내. Tapos pati sa size din, pag yung size ng mga ibang mga bansa mas matangkad kaysa sa mga Pilipino, dapat eliminated, ganon. 더 넓으면 줄여. Tapos magiging standard na yung mga Pilipino, kaya pag mas malaki yung size kaysa sa mga Pilipino, eliminated din sila. 어쨌든 우리가 제일 이 기본이 뭐냐면은 go back to the basic이라. Kaya ang pinaka-basiko na kailangan po nating isipin ay go back to the basic. 자, 우리가 잠언 3장 7절 8절을 한번 찾아봅시다. Basahin po natin ang Proverbs chapter 3, verse 7 and 8. 잠언 3장 7절 8절. Proverbs chapter 3, verse 7 and 8. 자, 다 같이 두 절을 읽어봅시다. Basahin po natin ang sabay-sabay ang dalawang bersikulo. 시작. Start. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. 가장 우리가 기본적으로 우리가 갖춰야 될 가장 기본이 뭐냐면은 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. Kaya ang pinaka-basic na kailangan po natin maalala ay nakasulat, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. 그래 여호와를 경외하는 게 가장 기본이에요. 가장 기본. Ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon ay yung pinaka-basic na bagay na kailangan na gawin. 그리고 악을 떠나는 거예요. At humiwalay sa kasamaan.
그러면 어떤 일이 되느냐? Kung ganon, ano po bang mangyayari? 그것이 네 몸에 양약이 되고 네 골수로 윤택하게 된다. Magiging kagalingan sa iyong puso at utak sa iyong mga buto. 자, 굳이 우리가 약을 먹을 필요가 없어. Hindi na natin kailangan pang kumain ng tupa, ganyan.